What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik, and today nagluto pala tayo ng isang recipe na napakasarap na talagang isa sa mga all-time favorite ng mga Pilipino. Ito yung tinatawag natin pansit sotanghon gisado. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure at very affordable recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating pansit sotanghon gisado recipe. So first step na ginawa ko dito ay nagpainit tayo ng mantika at ating pinirito yung ating kikiam. So yung kikiam natin dito, yung tigta 30 pesos lang. So antay lang natin yung mag golden brown, tapos ating itong hanguin. So sa same pan, same oil, ang next na gagawin natin dito ay tayo magkikisa or magsosote. So meron ako ditong garlic, so mga 6 to 8 cloves of garlic to, atin lang itong diniktik o pinitpit. Pag yan naging golden brown, atin na mag-isalin dito yung ating sibuyas. So gisayin natin to hanggang sa maging translucent siya o yung parang nalalanta na yung ating sibuyas. Next step natin dito ay lalagyan ko to ng patis. Sa patis, gumamit ako dito siguro ng mga 1 kalahating kutsara. So kung di naman kayo komportable sa patis, pwede nyo naman i-disregard ang paglagay ng patis dito. Pagkatapos yan, ating gigisahin dito yung ating chicken liver. So bumili lang ako nito mga halagang 60 pesos. So tapos yan yung ating pinakuluan na chicken breast, ating itong hinimay, at yung ating pinagpakuluan na tubig, yung chicken broth, set aside natin at gagamitin natin yan mamaya. Kasi ito aking tinimpla nito ng ground black pepper or pamintang durog. Siguro mga 1.5 teaspoon lang yung aking hinalo dito. So huwag kayong mabother na madurog yung chicken liver, kasi ang magdadala ng sarap dito yung chicken liver, kasi talaga napaka flavorful niyan. So ito, cost cutting na luto to mga repa. So talagang tipid lang ingredients, pero masasabi ko sa inyo, kahit lumamig na to ay talagang masarap. So yan, gisayin lang natin ito hanggang sa medyo magkalasog-lasog na yung ating chicken liver. So kung ikaw naman ay into plating, siguro sa inyo hindi advisable gawin to. Konting luto lang, iset aside yun na. Pagkatapos yan, ating ito nilagyan ng oyster sauce, 4 tablespoon in total yung aking hinalo dito. Tapos nilagyan ko rin siya ng soy sauce. Sa soy sauce naman mga 3 to 4 tablespoon ang aking suma total na naihalo dito. So patuloy lang tayo sa pag-isa dito para talaga yung ating mga ingredients ay talagang well blended. Masasabi ko sa inyo, kasi manonotice nyo sa iba, pag lumamig na yung pansit hindi na sumasarap. Ito kahit galing pa sa rep talagang masarap. So gawin nyo lang tong steps na ginagawa ko. Tapos yan, ating itong sinalinan na ginulian na carrots or hiniwa natin ng maninipis. So gigisayin lang natin to ng less than a minute para hindi naman siya ma-overcook. Now if you're into plating again, i-blanch nyo na lang yung inyong julienne na carrots. Tapos ito yung ating pinagpakuluan ng chicken breast. Siguro mga ano rin nakuha ko din, mga 2 to 3 cups. Sinaluan din natin to ng ordinaryong tubig. Tapos ito yung ating pampa-umami taste. Nagalo tayo dito ng ating chicken nor cube. Tapos pambalanse, meron tayong 1 tablespoon of brown sugar. Na pag medyo bitin kayo sa lasa, mag-add lang kayo ng chicken nor cube. Tapos ito yung ating atsuete seeds. Ating itong pinakuluan sa mainit na tubig para magkulay talaga, na para medyo orange yung ating sotanghon. Tapos yan, shredded lang na repolyo. Ating antayin lang itong medyo lumambot ng konti. Pagkatapos nyan, ating isasalin na dito mamaya yung ating binabad na vermicelli noodles o yung ating sotanghon noodles. So yan, napaka basic lang ng mga ingredients ko dito. Ito ay para lang may pang merienda tayo sa pamilya natin. So hindi naman talaga pang birthday, pero pwede rin pang birthday to. So ito yung ating vermicelli noodles or sotanghon noodles, siguro mga half kilo rin to. Umalsa ng sobre, so talagang pagbibili kayo ng mga sotanghon, umaalsa yan mga repa. So marami kayong serving na mapo-provide dito sa pagluto ng ganito.
Kahit din yung pag gumamit kayo ng pansit lihon, maalsa din yun mga bepa. So ito yung mga parang mga pag may mga party at gusto nyo magtipid at maraming serving, ito ang ihanda ninyo mga bepa. Bukod sa masarap na, very affordable pa. So ayan, tapos na tayo magluto dito. So nilagay lang natin sa toppings yung ating kikiam at ito yung binalatan ng anak ko na itlog ng pugo. So ayan, tapos na tayo magluto dito mga repa. Naway may bago kayong recipe na maluluto for your family. So this is Kuya Nicky again. I just wanna say thank you everyone sa panonood. Sa mga di pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you and have a good day.